Rating Facial Harmony ni Catherine Bernardo. Mula bata pa, nakikita na natin yung ganda niya. Masasabi ko na she grew up beautifully. Simulan natin sa kanyang nose-to-face ratio. So, proportional yung lapad ng ilong niya at hindi masyadong matapang o strong yung bridge niya. Kung i-rate ko tong nose niya dun sa nose-to-face ratio natin, I would give her a 9 out of 10. Dito naman tayo sa chin niya. So, ang masasabi ko dito, very delicate and feminine yung chin niya. So, bibigyan ko naman to ng 8.5 out of 10. Sa mata naman ni Kat, it is bright but not overpowering. Balance ang lids and clean ang brow framing. So again, I would give her a 9 out of 10. So sa lips naman ito ni Catherine Bernardo, napaka-natural ng shape and symmetrical, which I really like. So this is 8.5 out of 10. Sa mid-face naman ito ni Catherine, so it has a soft curve that gives lift and a youthful look. And my overall facial harmony score dito kay Catherine Bernardo ay 9 out of 10. Very clean, natural facial harmony. So ang tanong, meron nga bang pinagawa o pinaretoke itong si Catherine Bernardo sa mukha niya? According sa mga picture na to, hindi natin masasabi kung nagparetoke ba talaga siya o hindi. Kung may pinagawa man siya, sobrang subtle lang ito. Hindi natin siya mabe-verify sa mga pictures lang. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, ang mga endorsements na naman ng Kathden, no? Ang post and then yung bagong movie na sinusupport ni Mami Min at saka marami pang iba mga kasombrero. So pinakauna na nga dito nag-post si Sir Alden, no? Ng kanyang bagong Sting na video mga kasombreros na kung saan siya ay isa sa mga main endorsers mga kasombreros, no, ng Sting. Dito po ay of course, no, parang nakakulay red. Hindi nakakulay, hindi parang kundi nakakulay red talaga siya mga kasombreros. Kasi nga yun ang isa sa mga color motifs, no, ng Sting mga kasombreros. So dito ay parang sasabi niya na galaw-galaw, tapos nung nakainom na siya ng Sting ay parang sumasayaw-sayaw na Sir Alden mga kasosabang nagpupunas ng ng kotse mga kasombreros. So ang kulit lang niya Pops Alden dito mga kasombreros, no? And then next item natin, so si Ma'am Catherine kagabi nag-post ang creamy silk, no, ulit mga kasombreros. Nung kuha pa niya dun sa BeautyCon nila. Parang pinaghalo-halo na nila mga kasombreros, no? Yung mga video clips ni Ma'am Catherine mga kasombreros na part nga siya ng cream silk o siya isa sa mga main faces ng cream silk mga kasombreros. So kagabi nila parang nirepost ng Cream Silk Philippines mga kasombreros yung mga ganap ni Ma'am Catherine mga kasombreros, no? Especially dun sa BeautyCon sa SMX Convention Center nga mga kasombreros, no? Nakakulay pink si attorney dito mga kasombreros sa sobrang Latina, no, ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So ang ganda lang ni Ma'am Catherine. And then mababa yung kanyang mababa yung kanyang endorsements. And then ito, no, si Sir Alden, yung kanyang White Flower Philippines ay nag-post ulit, no, ng panibagong hindi, ang PhilStar pala. Ito ay yung yung sa White Flower niya mga kasombreros, na kung saan niya ang kanyang tagline na nakalagay dito ay Hello, Love, Goodbye to Headaches, Dizziness, Colds, and Stress, no? White flower made with 100% pure essential oils mga kasombreros. So ito po ay na-feature siya, no, si Sir Alden mga kasombreros sa PhilStar or philippinesstar.com mga kasombreros. So ito yung caption din, hashtag brand space, hashtag white flower ph, hashtag Alden for white flower ph, hashtag Alden my relief body. So ito yung hashtag ng dito ng White Flower Philippines mga kasombreros, na kung saan nga ito ay nadagdag, no, sa kayamanan ni ni Sir Alden mga kasombreros. Tapos itong bagong movie ni Ma'am Angelica, nag-post si Mami Min, no, yung Unmarried nga mga kasombreros, no, na bagong pelikula ni Nazanjo at saka ni Angelica. So pinost ko ito kasi nga ay si Mami Min, no, nag-post nito bago lang mga kasombreros. So online teaser release nila ngayon, Friday, October 17, 2025 mga kasombreros, no, Unmarried. So marami lang gustong dito
parang gustong manood. Palagay ko usapang ano ito, usapang kasal, usapang mag-asawa, and so on mga kasembreros. Pero malabo ako manood nito, no? Pinost ko lang kasi ito ay pinost din niya ng mama niya, Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, so may isang doktor na TikToker, yung finiture, no? Yung facial harmony, or parang ni-rate niya yung mukha ni Ma'am Catherine Bernardo mga kasembreros. So sinabi niya nito na mula bata pa, nakikita natin ang ganda ni Ma'am Catherine. Tapos Ma'am Catherine sabi niya na she grew up beautifully. Tapos parang nagko-complement kasi yung kanyang nose, yung kanyang ilong, yung kanyang mukha. Kasi sabi niya dito ay proportional, no? Yung lapad ng ilong. Tapos yung hindi masyado matapang, you're strong, yung bridge. Grabe, no? Parang sabi niya dito ay yung rate niya dito sa nose to face ratio. Parang may ganun pa pala, no? 9/10, grabe, almost perfect mga kasembreros. Tapos yung chin, yung sa baba niya mga kasembreros, tapos ang sinabi niya dito ay very delicate, no? At saka feminine ang kanyang chin mga kasembreros. Yung rate naman niya dito ay 8.5/10 mga kasembreros sa kanyang baba, and then facial na ratio mga kasembreros. Sa mata naman ni Kat, sabi niya, it is bright but not overpowering. Tapos balance yung mga eyelids, yung clear ng brow framing mga kasembreros. Tapos yung kanyang rate naman dito sa lids niya ay 9/10. Tapos ang lips, no? Ni-rate din niya mga kasembreros. Sabi niya dito ay napaka-natural ng shape and symmetrical. Tapos sabi niya gustong-gusto niya dito mga kasembreros, no? Ang kulit ng doktor ito, ang ganda ng kanyang ginawa kasi ni-rate niya si Ma'am Catherine. Tapos ang lips to face ratio rating naman niya ay 8.5 no over 10 mga kasembreros. Tapos sa middle face ratio rating niya mga kasembreros, sabi niya dito ay meron siyang soft at curve na nagbibigay ng youthful look mga kasembreros. So ang kanyang overall facial harmony score dito ay 9/10 mga kasembreros. So sabi nito ay very clean, natural yung facial. Yung parang kapapang nagkakatug, parang relate nung mata, mukha, and nga, no, hindi naman siya tatawaging Phenomenal Box Office Cinema Queen, maliban sa mga magaling sa acting, ay yung kanyang ganda na natural mga kasembreros. So ang sabi dito, and walang pinaritoke dito mga kasembreros si Ma'am Catherine mga kasembreros. So kung meron siyang pinagawa, siguro mga facial enhancements, no, hindi tulad sa iba na talagang nagpa-nose lift, no, talagang alam mo yung very obvious yung pagkakagawa ng ilong, very obvious yung pagkakagawa ng mukha, and so on mga. Kasi sa Ma'am Catherine enhancements lang, no, kagaya ng pupunta siya kay Ivy, Doc Ivy. So ganun ba, pang facial treatment lang, pero ritoke na halatang halata at saka major ay wala mga kasembreros. So yun po. And then ito, ang prayer ni Sir Alden, no, panalangin niya yung araw, of course. Ito po ay sinasabi niya dito na, Dear God, thank you for your incredible patience with me, with us, na maging sa atin. Even when I stumble, delay in obedience, or fall short, you remain faithful, kind, and slow to anger. Grabe. Your love doesn't give up on me. Thank you for walking with me as I grow and for never rushing the process. Grabe nga dito. 2 Peter 3 verse 9 reminds us, you are patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Grabe nga nito, no? I'm grateful for your grace that meets me right where I am and lovingly leads me forward. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, ito yung gusto ko, no? Yung verse talaga na ito ay sobrang ganda, no? Parang ayaw pa ng Panginoon na tayo ay kumbaga pa mamatay lahat, no? Wasakin ang mundo. Ito because gusto pa ng Panginoon na tayo po ay mapabigyan pa ng chance mga kasembreros para magbago, magsisi at saka lumapit sa Kanya at sumunod sa Kanya mga kasembreros. Ang ganda ng verse na ito. But in the meantime, ay yan na lang muna, no, sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 17,
2025, no? Friday na po mga kasombreros. Bukas ay weekend na naman mga kasombreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed Friday po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God is sobrang the best nito ha. Ang title po natin, Sikreto Lang Dapat. Matthew 6 verse 1. Take heed, no? Makinig daw tayo. That you do not do your charitable deeds before men. So dapat na sikreto lang, palihim, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. So, ito mga kasombreros ay na-topic na rin natin, no? Pero reminder ito sa atin na kapag tayo po ay gumagawa ng kabutihan, kapag tayo po ay gumagawa ng charitable acts, no, or kindness mga kasombreros, as much as possible, no? Kung kakayanin, we have to be secretive. Kailangang masikreto at saka hindi natin pinapublicize, pinagsisigawan sa social media, post dito, post doon, at saka chismis dito na ganito ginawa ko, ganito ganyan. So wag ganun mga, kasi ang sabi dito ng ating Panginoon ay makinig kayo, no? Do not do your charitable deeds before men to be seen by them. So parang ano lang yan parang dito, kapag nakatanggap ka na ng papuri sa mga taong nandito sa mundong ito, let's say mga kaibigan mo, tao sa opisina, or kung sino man dyan mga customers, dun sa ginawa mo mabuti, parang wala nang natira na papuri or gantimpala na magmumula sa Panginoon kasi natanggap na natin pinapurihan ka na ng tao sa paligid mo, dapat tinaas ka na nila, in-appreciate ka na nila, in-affirm ka na nila, in-acknowledge ka na nila. So wala na, okay? Wala nang reward or gantimpala na magmumula sa ating Diyos mula sa langit mga kasombreros. Ito po ang sinasabi dito ni Matthew, no, ni Apostle Matthew mga kasombreros sa atin bilang reminder. So sa verse na ito, the Lord Jesus Christ is teaching us about the importance of our intentions behind our actions. So ano yung intentions din natin, no? Ko-connect din siya dito mga kasombreros kung ano yung intentions ng ating ginagawa. The verse warns us against performing acts of righteousness for public approval or to appear righteous in the eyes of others. So may mga tao kasing gusto nilang, parang may gusto silang patunayan sa kanilang sarili sa maraming tao. Minsan namamahiya sila, or sometimes they have to do yung mga unusual na mga bagay para lang mapatunayan na tama sila. Na parang ganun mga kaso. Sometimes hindi ganun ang battle No, sometimes you have to weigh, timbangin mo yung sitwasyon, kung pinatulan ko ba ito, kahit tama ako, may mapapala ba ako. So parang ganun, no? You have to choose your battle. So yung sasabi ng mga Gen Z ngayon. So kailangang tingnan mo kung papatulan ba ito, may mapapala ba ako. Sabi na when doing good, such as giving to the needy or praying, we need to ensure that our motivation is sincere and not for shows. Hindi lang palabas. Kasi may mga taong akala mo religyoso, akala mo pa-Diyos. So by the way, magkaiba yung religious sa godly mga kasombreros. Ang religious, ito lang yung sila yung mga nagpa-follow lang, sinusunod lang nila yung mga tradisyon sa simbahan, mga procedure sa simbahan, mga methods ba. Paano gawin to? Paano gawin yan? So methods lang siya mga kasunod. Yung godly naman, sila yung mga taong talagang personal na relationship sa Panginoon ang pinopromote. Magbasa ng Biblia, magkaroon ng experience, no? At saka personal na encounter sa Panginoon mga kasunod. Let's say, kailangan tinuturuan sila mag-pray. Ikaw rin mismo ay nananalangin. You have personal devotion sa Panginoon. You don't have to be in public always na nagita sa simbahan para magbasa ng Biblia, para manalangin. So, kung hindi ganun yun yung godly mga kasombreros, na yung mga taong Christ-like yung character, yung gumagawa sila talaga ng paraan para maging Kristo. Sa ugali hindi sa posisyon mga kasombreros. So when we say Christ-like, nandun yung loving, nandun yung love, nandun yung care, nandun yung humility, nandun yung gentleness, yung faithfulness, yung goodness, self-control, patience, perseverance, and yung mga mabubuting character, no? Humbleness, and so on mga kasombreros. So yun siya. So magkaiba ang religious sa godly magkaiba po sila mga kasombreros. So hindi lang para palabas. Okay? Ito yung sabi dito na hindi lang palabas mga kasombreros ang ating
pananampalataya at ginagawa dapat sa Panginoon, especially when we do good deeds. Yung gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng kindness, tapos ipagyayabang mo sa public. It reflects a deeper principle about our relationship with God. He sees what is in our hearts and values the purity of our intentions above anything else. So, yung intention talaga mga kasamaras, kailangan yung intention natin pure. Parati nating sinasabi ng Biblia na kahit anumang maganda ng iyong ginagawa, kung ang puso mo naman ay opposite dun sa kabutihang ginagawa mo, ay useless because God weighs our hearts. Tinitimbang ng Panginoon mga kasandres ang ating puso, kagaya ng aking topic kagahapon, no? So, or nung nakarang araw. So, tinitimbang ng Panginoon. So, kahit na naghugas ka na ng plato, pero nagdadabog ka naman, sinusunod mga magulang mo, pero sinusumpa mo naman sila kasi ayaw mo, nagdadabog ka sa kanila, galit ka sa kanila. So, ganun mga kasembreros, no? So, useless. Ito yung sasabi dito, no? By saying you have no reward of your Father, Jesus reminds us that if we seek validation from others, we may lose the greater spiritual blessings that come from God. So, yun nga, no? Talagang parang gusto mong appreciate ka parati ng tao. You're not asking or you're not after the approval of God from heaven. You're after of people's approval around you. Na kung hindi ka na-appreciate, nagtatampo ka, no? Kapag hindi ka pinasalamatan, nagtatampo ka, gumawa ka na mabuti, tapos hindi ka na-appreciate ng tao sa paligid mo, nagtatampo ka. So, kasi kapag alam natin na meron tayong nag-iisang Diyos, meron tayong iisang Master, meron tayong isang CEO, no, Chief Executive Officer sa langit na may-ari ng lahat mga kasambreros, ay alam natin, no, kahit na hindi tayo in-appreciate ng ibang tao, kasi alam natin na nakikita ng Diyos ang ating ginagawa, so mas fulfilling, no, full of purpose yung ganun mga kasambreros na we don't need, no, hindi natin kailangan. Of course, no, masarap sa pakiramdam yung nag-appreciate sa atin, yung let's say nagre-reward sa atin, let's say sa mga artista, no, talagang may mga awarding ceremonies, may mga best in ganito, best in ganyan, sa school, ganun din. So, maganda yung ganun. But not to the point na ikaw yung makaawa and then you always gagawin ko to para ma-appreciate ako ni ganito or para ma-recognize ako ni ganito, para ma-awardan ako ni ganito. So, parang ano lang yan, parang hindi mo na ma-enjoy, mapipilitan ka na lang gawin ng isang bagay kasi nga you're after of the award or the recognition. Tapos kapag hindi ka na-awardan, hindi ka na appreciate, magtatampo ka. So, para saan, no? Parang it's not a healthy character. Hindi siya magandang character mga kasambreros, no, in the first place. So, by focusing on our internal motivations, we can engage in acts of kindness and generosity that reflects our love for God in others. So yun siya, no? Mas fulfilling yung ganun kasi na alam natin yung purpose natin na we love our God with all our heart, mind, soul, and strength, and then we love our neighbor, others as we love ourselves. So mas nakaka-fulfill, no? At saka nakakapuno ng purpose yung ganung uri ng mindset at ugali mga kasambreros na you're not living, you're not doing something, you're not doing good things for people's approval lamang, no? You're after of people's acknowledgement around you, so it's not healthy. This verse reminds us to be authentic in everything we do. Our faith should be reflected in our intentions and genuine care for others. When we act with sincerity, we cultivate deeper relationships that glorify God. So napakaganda, no? Humility should be at the core of our Christian life. So humility talaga. If we constantly seek praise from others, we might miss out on the joy and fulfillment that comes when we do things for God alone. So, sabi natin na nawawala yung fulfillment, yung purpose ng ating ginagawa because nag-aantay lang tayo ng approval at saka appreciation ng ibang tao. Napipilitan ka nilang and parang hindi mo na-enjoy in general ang buhay at ang trabaho mo. Kasi nga, kapag hindi ka naging top, kapag hindi ka naging best na performer, nagtatampo ka, no, ganito, ganyan. So, hindi ganun, no? Kahit sa bahay, ganun din na dapat nakita yung Christ-likeness unang-una sa lahat, mga kasambreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse na ito, mga kasambreros. But in the meantime, ayun lamang po, no, sa ating Word of God, sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and tunay na pagmamahal at pag-ibig, mga kasambreros, and doing good things
not for other people or not for the acknowledgement or appreciation of other people, but most especially ng ating Diyos na makapangyarihan sa langit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sulasen pa. Alam po,